Ang pag-aalala at bigat na nararamdaman ni Isabel ay unti-unting nawala na parang mga bula. Simpleng salita lang ang mga narinig niya, subalit nakatulong ito para umatras ang nagbabadya niyang luha. Kung ganon, bakit mo ako laging sinusungitan? Mabait naman ako sa'yo, hindi ba? Tanong ni Isabel, dahilan para lingunin siya ni Tristan. Timing, anito. Kung nasusungitan man kita, isipin mo na lang na hindi magandang pasok mo. Kung ganon, lagi bang hindi magandang pasok ko? Tanong pa ni Isabel. Palagi ko kasing nakikita na nakakunot ang noo mo kapag kakausapin kita. Halos araw-araw naman yatang hindi magandang timing ko. Sinusubukang depensahan ni Tristan ang sarili niya, pero walang salitang gustong lumabas sa bibig niya na siyang kinatawa ni Isabel. Anong nakakatawa? Kunot noong tanong nito. O ayan, salubong na naman ang kilay mo. Hindi rin ba magandang pasok ng tawa ko? Biro ni Isabel. At iling na lamang ang reaksyon ni Tristan bago muling ituon ng atensyon sa daan. Napangiti si Isabel. Pero seryoso, salamat sa sinabi mo, Tristan. Maraming salamat dahil inalis mo rin ako sa kahihiyan kanina. Pero sana huwag mong tanggalin yung empleyado mo, kagaya ng sinabi mo sa kanya kanina. Idaan na lang ninyo sa maayos na usapan at huwag na sanang lumaki. Nagsorry naman na siya sa akin. Nagkibit balikat ito. Depende sa magiging takbo ng pag-uusap namin. Hindi ko tinotolerate ang bastos na pag-uugali sa kumpanya. Pero nakapag-sorry na naman, hindi lahat nadadaan sa sorry. Maotoridad na saad ni Tristan. Saka nilingon si Isabel. Huwag mo nang isipin yon. Ako nang bahala mamaya sa kanila. Samahan mo na lang muna ako mag-lunch pagkatapos ihahatid na kita sa mansyon. Ha? Pero busog ako, kakakain ko lang, hindi ba? Samahan mo lang ako. Di ko naman sinabing pati ikaw ay kakain. Seryosong wika nito. Dahilan para mag-init ang mukha ni Isabel. Sabi ko nga, ikaw lang. Si Tristan naman ngayon na bahagyang natawa. Bago iparada ang sasakyan sa parking lot ng restaurant na kakainan nila. I'm just kidding. Hindi naman ako bato para gawin yun sa asawa ko. Nagkatinginan ng dalawa at doon lang napagtanto ni Tristan ang balak sanang lumabas sa bibig niya. Bigla siyang nakaramdam ng init sa muka. Ngunit napunta lahat yun sa magkabila niyang tenga. Dahilan para ito'y mamula. Tinangay na ng hangin ang mabigat at pangit na mga salitang nagpabigat sa loob ni Isabel. At napalitan ng mga paru-paro ang kanyang tiyan dahil sa narinig mula kay Tristan. Bumaba na tayo. Dali-daling lumabas ng kotse si Tristan at hindi na nag-abalang pabuksan ng pinto sa kabila si Isabel dahil sa hiyang nararamdaman sa sinabi niya. Hindi niya alam kung anong pumasok sa isip niya at nakapagbitaw siya ng salitang malayo sa kanilang karakter. Ngunit ang hindi nila alam, ang kasunduan na kanilang nilagdaan, ay tila nawawalan na ng bisa dahil unti-unti nagkakaroon ng kulay ang kanilang pagsasama at nagsisimula ng kanilang panibagong kabanata bilang mag-asawa. Yes po, Chairman. Umalis po si Sir Tristan kasama si Miss Isabel. Pinareschedule na nga po ni Sir ang meeting para ihatid po si Miss Isabel sa mansyon. Sumilay ang malaking ngiti sa labi ni Lolo Berhel nang marinig ang report sa kanya ng sekretarya ni Tristan. Isa ito sa ginawa niyang mata para bantayan ng mag-asawa sa opisina. Ngunit hindi naman niya akalain na may mangyayaring gulo na magiging dahilan para kumilos ang apo niya. Labis niyang ikinatuwa ang narinig na pagtatanggol kay Isabel at ang ginawang pagre-reschedule ng meeting nito para ihatid ang asawa. Ikinatutuwa kong balitang yan at dahil dyan, dodoblehin ko ang sahod mo ngayong buwan na to. Ni Lolo Berhel sa kabilang linya at rinig naman niya kung gaano kasayang sekretarya na si Gia. Hala, seryoso po ba? Naku, maraming salamat po sa inyo, Chairman. Tama-tama po, gipit ako ngayon. Maraming salamat po talaga. Hindi ito magkamayaw sa pagsasalita dahil sa sobrang tuwa. Pero sandali lang po, bakit niyo po ba pinababantayan ang apo niyo at ang asawa niya? May away po ba? May misunderstanding? Secretary Gia, alalahanin mo na pagbabantay lang sa kanilang pinagawa ko sa'yo. Kada isang tanong, bawas sa sweldo mo. Pabirong paalala ng matanda na siyang ikinatawa ng sekretarya. Ay, oo nga po pala, sorry. Nito. Sige po, Chairman. Pagdating po ni Sir Tristan ay susubukan ko pong makasagap ulit ng balita at ire-report ko po agad sa inyo. Hindi na kailangan. Sapat na para sa akin ang improvement na narinig ko kanina. Maraming salamat ulit sa'yo. Ni Lolo Berhel. Pero bago niya ibaba ang telepono, hindi na alis ang ngiti sa labi dahil sa balitang inihatid sa kanya.
Nilingon niya ang family portrait na nakasabit sa dingding sa sala at sigurado na siyang balang araw may madadagdag sa mga nakasabit na larawan sa pamamahay na ito at hindi na siya makapaghintay na mangyari yon. Mukhang hindi ko na kailangang kumilos para paglapitin sila dahil nararamdaman kong tadhana ng gagawa ng paraan para maging malalim ng relasyon ng mag-asawa. Ani Lolo Berhel sa kabinalingan ng tingin ng litrato ng kanyang namayapang asawa. Mahal ko, nababatid kong si Isabel nga ang tamang tao para sa apo natin. Unti-unti nang lumalabas sa mga ugali at emosyon na matagal niyang ikinulong sa loob niya. At sana magtuloy-tuloy na ito para bago mo man lang ako sunduin, buo na ulit ang pagkatao niya. Ria, pwede mo ba ako turuan mag-ayos? Natigil sa paglilinis ng pool si Ria at nilingon si Isabel na nasa likuran niya. Ano? Hindi mapigilan ni Ria ang sariling hindi matawa. Anong nakain mo at gusto mong mag-ayos? Wala naman. Gusto ko lang mag-ayos-ayos para sa sarili ko. Para sa sarili mo o para kay Sir Tristan? Napalabi si Isabel. Pareho? Ha? Sabi na nga ba may something na eh. Binitawan na ni Ria ang spool skimmer net na hawak para lapitan si Isabel na may kasamang pananabik sa mga mata. Magkwento ka. Anong nangyari kahapon at may pahatid-hatid na si Sir Tristan sa'yo? Alam mo hindi niya ugali yun. Hindi alam ni Isabel ang dapat na reaksyon, kaya napakamot na lamang siya sa ulo niya. Hinatid niya lang ako dahil may nakalimutan daw siyang kuhanin sa kwarto niya. Palusot? Dati-rati sekretary pa niyang inuutusan niyang bumalik dito kapag may nakalimutan siya. Ako nararamdaman ko na Isa, lumalambot na ang puso ni Sir sa'yo. Tuwang-tuwa na wika ni Ria habang pinagahampas ang braso ni Isabel. Sabi ko na nga ba't magkakasundo rin kayo bilang mag-asawa? Sabihin na natin na una nga ang kasal bago ang pagmamahalan pero at least masasabi mong worth it ang sinugal niyo pareho. Sa tingin mo? Paniniguro ni Isabel kahit na sa loob-loob niya'y umaasang magkakatotoong sinabi ni Ria. Oo naman, hindi malabo yun. Sagot ni Ria, saka sinabayan ng hagik-hik. Alam mo parang kailan lang sinabi mo sa akin na narito ka sa syudad para magtrabaho. Pero ngayon gusto mo na matutong mag-ayos dahil sa taong hinahangaan mo. Pareho na tayo, Isa. Pareho na tayo ng pangarap na mapansin ng mga taong gusto natin. Napangiwi si Isabel at hindi mapagkakailang tinamaan sa sinabi ni Ria. Hindi siya makapaniwala na aabot siya sa puntong ito. Noon ay wala naman siyang pakialam kung anong itsura niya. Pero matapos nang nangyari kahapon na pagdesisyonan niyang pag-aralan ng pag-aayos ng sarili, kahit sa simpleng pamamaraan lang. Kahit na sinabi sa kanya ni Tristan na hindi niya kailangan mag-ayos, nais pa rin niyang gawin ito para na rin sa sarili niya at maging presentable rin sa paningin ng iba. Habang pinaliliwanagan ni Ria si Isabel tungkol sa mga pananamit ng mga tao sa syudad, tinuruan na rin nito ang dalaga kung paano mag-ayos ng sarili. Gamit lang ang suklay, pulbos sa muka at lip balm na makakatulong para hindi magmukhang tuyo ang labi nito. May bago akong lip balm, ibibigay ko na lang yun sa'yo. Huwag kang mag-alala, isang beses ko pa lang yun nagagamit dahil sinubukan ko lang maglagay nung bumisita dito si Sir Javier. Wika ni Ria. Pwede ka rin maglagay nun bago matulog para pagkagising mo kinabukasan kissable lips ang meron ka. Malay mo matempt si Sir Tristan na dapuan yan. Ria, ano ba yung sinasabi mo? Nagtaasan ng balahibo ni Isabel sa katawan. Hindi naman yun ang rason ko kung bakit ako nagpapaturo mag-ayos. Tumigil ka nga dyan, baka may makarinig sa'yo. Ano ka ba? Joke lang yun. Inakbayan siya ni Ria. Pero seryoso, wala namang kahiya-hiya sa pinag-uusapan natin. Dahil hindi naman tayo mga teenager. Hindi ba't noong kasal nyo, nabinyagan naman ng labi mo? Kaya huwag ka nang mahiya sa akin dyan, ano ba? Hindi naman niya ginawa. Paglilinaw ni Isabel, saka itinaas ang hinlalaki niya. Idinikit niya lang to sa labi ko bago niya idinampi ang labi sa akin nung kasal namin. Ha? Seryoso ba? Pero bakit parang... Napaisip agad si Ria at binalikan ng senaryo noon sa simbahan kung saan inilapit ni Tristan ang mukha nito kay Isabel. So kaya pala itinagilid niya ang ulo niya para hindi namin makita? Ang daya, bakit ngayon ko lang to na-realize? Dahil siguro ngayon lang natin na pag-usapan, ani ni Isabel. Pero okay lang naman na hindi niya ginawa yun dahil nung mga oras na yun, ayoko rin gawin niya yun. Hindi ako handa tsaka natatakot ako na baka maitulak ko siya. Sa bagay, wala ka pa rin naman nararamdaman kay Sir Tristan nung time na yun. Pagsang-ayon ni Ria.
Pero ngayon ihanda mo na ang sarili mo dahil unti-unti na nagkakaroon na ng something sa inyo. Kaya hindi malabong mangyari yun at hindi na rin ako dapat pang magulat. Napalunok si Isabel at agad na iniwas ang tingin. Aminadong kinabahan. Subalit nagsisimula na namang magsiliparan ng mga paru-paro sa kanyang tiyan. Matapos pakinggan ng mga payo ni Ria, mabilis siyang umakyat sa kwarto para mamili ng mga susuotin niya ngayong araw. Hindi mo kailangan gayahin kung paano manamit ang ibang tao dito sa syudad. Basta mamili ka lang ng damit na babagay sa karakter mo bilang mahinhin at inosenteng babae. Ang mahalaga kasi, komportable ka sa isusuot mo at syempre, kailangan din na confident ka para hindi ka awkward tingnan. Malinaw? Ang eksaktong sinabi ni Ria patungkol sa pagpili ng damit na susuotin. Alin pa ditong maganda? Tanong sa sarili habang pinagmamasdan ng ilang mga nakahanger na damit sa loob ng closet. Ang ilan dito ay bago pa pero hindi niya alam kung masusuot niya dahil nahihiya siyang ilitaw ang ilang parte ng katawan niya kagaya ng braso, likod at ang parte sa dibdib na isa rin sa malaking problema niya. Literal na malaki kaya iniiwasan niyang pagsusuot ng maninipis na damit. Kinuha ni Isabel ang isang bestida na bulaklakin ng disenyo. Humarap sa salamin saka ipinatong sa katawan niya ang nakuha para makita kung bagay ba sa kanya. Hanggang ilalim ng tuhod ang haba at may manggas na hanggang siko. Hindi rin naman mahabang neckline kaya ito na ang sinukat niya. Pwede na, ani ni Isabel matapos isuot ang bestida. Sunod ay kinuha niyang suklay para itirintas ang mahaba at itim niyang buhok. At ang panghuli, sinubukan na niya maglagay ng lip balm na binigay ni Ria sa kanya. Kaunti lang ang ipinahid niya dahil agad siyang nanibago sa itsura ng bahagyang mamula ang labi niya. Napatitig si Isabel sa refleksyon sa salamin at abinadong namangha dahil kita niya ang pagkakaiba ng itsura niya kanina sa itsura niya ngayon. Ang pinaka nagdala ay ang damit na suot at ang lip balm na ipinahid niya sa labi dahilan para ito'y bahagyang mamula. Lumabas si Isabel ng kwarto at nahihiyang bumaba ng hagdan para hingin ang komento ni Ria sa itsura niya. Ngunit sa pagbaba niya, isang pamilyar na puting pusa ang sumalubong sa kanya. Sa garahe ng mansyon, bumaba mula sa sasakyan si Tristan, dalang pagod at stress na lagi niyang baon-baon pa uwi. Alas 5 pa lang ng hapon pero maaga siyang lumabas ngayon dahil wala ng papel na kailangang pirmahan sa mesa sa opisina. Kuya Cesar, pasunod na lang ho yung mga gamit ko sa loob. Ani Tristan sa driver niya na agad din namang tumango bago kuhanin sa loob ng compartment ang gamit na dala. Pagpasok niya sa pinto ng mansyon, maingay na salang sumalubong sa kanya. At nangunguna dito ang boses ng kanyang kasambahay na si Ria. Oo, tama. Ganun na nga lang, Isa. Bakit ka pa magpapakahirap kung sa'yo na lumapit ang biyaya? Nagsalubong ang kilay ni Tristan sa narinig at dala ng kuryosidad sa halip na pumanhik na sa itaas ay sumilip siya sa lugar kung saan niya naririnig ang ingay. Mula sa sopa, ang unang nakita ni Tristan ay si Isabel na bihis na bago sa paningin niya. Sumunod ay si Ria na may bitbit pang feather duster at ang isa, hindi niya kilala. Isang lalaki, may salamin sa mata habang may yakap-yakap na puting pusa na tila nilalaro pa ni Isabel na lalong nagpakunot sa noo niya. Halos libutin na ni Adam ang buong subdivision sa paghahanap sa pusang higit 2 oras nang nawawala. Dalang cellphone na may litrato ng kanyang alaga. Kada taong nasasalubong ay kailangan niyang hintuan para itanong kung nakita ang kanyang pusang si Belle. Sorry, hindi po. Wala po kami nakikitang ganyang pusa dito. Muling bumagsak ang balikat ni Adam sa narinig na tugon ng pinagtanungan niya. Pero anong breed po ng pusa? Mukhang imported. Persian cat, sagot ni Adam at hindi sinasadyang magpakawala ng buntong hininga sa harap nila. Kanina lang siya nawala sa bahay at hindi ko na alam kung saan siya hahanapin. Magpakalat na lang po kayo ng missing poster dito sa subdivision para po aware ang lahat. Siguradong narito lang po siya at naghahanap ng kalaro. Suhestyon nito, saka inilibot ang tingin sa paligid. Masyadong malawak ang subdivision, pero babalik din po siya sa inyo panigurado. Sana nga. First time niya kasing tumakas kaya nag-aalala talaga ako. Ani Adam. 6 na taon na mahigit sa kanyang pusang si Belle dahil magmula noong kolehiyo ay kasakasama na niya ito. Binigay ito sa kanya ng kanyang ina at itinuring na rin niya ito bilang isang miyembro ng pamilya nila. 2 na lamang silang magkasama sa bahay at hindi siya papayag na hindi ito makita kahit pa lumubog na ang araw at pumalit ang buwan. Hindi niya magagawang matulog nang hindi na iuuwi ang kanyang alaga. Nagpatuloy si Adam sa paghahanap kay Belle hanggang sa unti-unting nagkukulay kahelang kalangitan. Napagdesisyon na ni Adam na tumigil saglit sa paglalakad at naupo sa ilalim ng puno para makapagpahinga.
Pakiramdam niya ay pinapagod niya lang ang sarili sa paghahanap sa pusang ayaw magpakita sa kanya. Ramdam niya na ang pagod at panghihina ng mga binti dahil sa layo ng nalakad niya mula pa kanina. Oh, ikaw! Napaangat ang tingin ni Adam nang may kumakausap sa kanya. Isang babae na may bitbit na sakong itim na wari niya'y mga basurang laman. Itinapon ito malapit sa gilid niya dahilan para siya'y mapatayo ng mapagtanto ang pwesto niya. Anong ginagawa mo dito? Bakit dyan ka pa pumwesto? Malapit sa mga basurahan? Hindi ka ba nababahuan? Hindi agad nakasagot si Adam. Dahil inaalala niya pa kung saan niya nakita ang babaeng nasa harapan niya. Nakasuot ito ng uniforme ng isang kasambahay. At mukhang naninilbihan ito sa malaking bahay na nasa harapan niya. Ria! Mula sa gate lumabas ang isa ring pamilyar na babae na agad nakilala ni Adam dahil sa boses nitong malumanay. At nakakasilaw ng ngiti na matagal din niyang hinintay. Tingnan mo, may naligaw na pusa sa loob. Hindi ba't pamilyar siya? Ito yung pusa dun sa... Belle! Hindi napigilan ni Adam ang sarili nang makita ang nawawala niyang pusa na hawak-hawak ni Isabel, na tila nagulat pa nang makita siya. Agad na lumapit dito si Adam para kuhanin si Belle, subalit laking gulat na lamang nila nang bigla itong tumalon pababa at muling pumasok sa loob ng mansyon na animoy may hinahabol sa loob. Mukhang nakahanap siya ng kalaro sa loob. Hani ni Isabel, sabay lingon kay Adam na hindi na kailangan tanungin dahil nakaguhit na sa mukha nito kung anong sagot. Ikaw? Sa itsura mo mukhang kailangan mo ng tubig na maiinom. Wala sa sariling tumango si Adam at hinubad ang salamin sa mata para punasan ang tagaktak niyang pawis niya sa noo. Ibig sabihin halos kanina ka pang 2:00 naghahanap sa pusa mong naglayas? Bahagyang tumaas ang boses ni Ria nang marinig ang sinabi ng kanilang bisita na nasa loob ng mansyon. Aba, ang tibay mo. Ang init kaya. Usong heat stroke ngayon, hindi mo alam? Alam ko naman pero hindi ko kayang maupo lang sa isang tabi habang nawawala si Belle. Tugon ni Adam. Bago inumin ng dire-diretsong ika-4 na baso ng tubig. Nilingon niya si Isabel na karga-karga ang pusa niya. Mabuti na lang nakita niyo agad siya. Sobra akong nag-worry sa kanya kanina dahil first time niyang tumakas sa bahay. Ang akala ko hindi ko na siya makikita pa. Napangiwi si Ria at muling nagsali ng tubig sa baso na hawak ng bisita nila sa salas. Hindi ako makarelate sa pag-aalala mo sa pusa. Kung tratuhin mo parang isang tao, spoiled siguro yan sa'yo. Ngumiti si Adam at hindi na magawang sagutin pa si Ria dahil ang mga mata niya ay abalang pinagmamasdan ng dalawa na nakaupo sa kabilang sopa. Hindi siya makapaniwalang nagkasundo agad ang mga ito, gayong ilag ang pusa niya sa mga hindi pamilyar na tao. Mukhang gusto ka ni Belle. Wala sa sariling wika ni Adam. Dahilan kaya tumingin si Isabel sa gawin niya. Ngumiti bago tumayo para ibalik si Belle. Napakalambing niyang pusa, ano? Akala ko kanina kakalmutin ako nang kargahin ko siya, pero hindi. Hani ni Isabel bago na upo malapit sa tabi ni Adam.